Sa huling moto camping adventure natin ngayong taon, ay babalikan natin ang Zambales sa ikatlong pagkakataon. Dito, sa payapang bayan ng Palawig, tayo ay pansamantalang mamamalagi upang mamasdan natin ang ganda nitong katangi-tangi. Kulay gintong kapaligiran sa paglubog ng araw. Katahimikan naman ng damdamin sa gabi mangingibabaw. Sa haba nitong dalampasigan, ikay makapagpapahinga. Sa ilalim ng mga nagtatayugang puno, tayo ay kumalma. Atin nang simulan ang ating moto camping adventure dito sa Camp Sitio Tangal. Kaya naman, let's ride and camp! Tara! Camp Tamo! Halika na at sumamang mag-camping. Bitbit munting mga gamit, kapayapa ay makakamit. Masdang ang kagandahan ng mga ilog at karagatan. Sulitin ang oras sa piling ng bundok at kagubatan. Tara, Camp Tamo. Sa inyo mga paps at welcome back sa ating panibagong moto camping adventure. At sa episode natin ngayon mga paps ay bumalik tayo dito sa may Camp Sitio Tangal at kadarating lang natin. At ngayon kasama natin si Sir Ian. Ayan, siya yung isa sa mga staff ng CST. So shout out pala sa mga subscriber ni Sir. Ako po pala si Ian the Aquaman. Subscribe na lang po sa Facebook at saka YouTube. Sa baguhang ano lang din, gumagawa ng video. So yun mga paps, sinimulan natin yung video natin dito mga paps sa may iba Zambales na. Hindi na tayo nag-video mula sa Bataan mga paps, pero malis tayo doon ng mga around 10 o'clock yata yun mga paps. Nag-lunch lang tayo dyan sa may San Marcelino, sa may McDonald, at nagpahinga. At nakarating na nga tayo dito mga 3 o'clock na mga paps. Yung pinaka landmark mga paps para di kayo maligaw ay hanapin nyo lang yung signage ng Magalawa Island dito sa may Palawig, Zambales. Pero pinaka the best dyan mga paps, ipin nyo na lang yung Camp Sitio Tangal. Kung ano yung ibibigay na ruta ng maps mga paps, sure naman yun naman talaga yung original mga paps. Kasi nung first time kong mag-camp dito, ang binibigay na ruta, yun na yun mga paps, pero hindi namin yung sinunod kasi meron silang sinuggest dito. Ang problema lang yata doon ay parang private property na yon at di ko lang sure kung pwede pang daanan. Pero baka sa pag-uwi natin mga paps, try na lang natin doon na dumaan kung pwede pa, dahil mga paps napaka-tindi nung na-experience ng ating motor. Kawawa yung ating motor mga paps, dahil yung mga gantong motor ay hindi naman din nakadesign sa ganong mga parang mga trail. So yun, try natin dito. Ang kinaya lang kasi pababa mga paps, pero di ko sure kung yung pakyat kakayanin pa natin, gawa ng yung motor mismo mabigat na, then pati yung mga gamit. Kaya try natin bukas na magpaalam kung pwede tayo makadaan doon sa dating ruta para safe
tayo mga paps, at kung may bayad man, try na lang nating magbayad. At kapag okay mga paps, i-share ko sa inyo kung pwede or hindi. Kung hindi naman pwede mga paps, no choice tayo kundi balikan tong gantong klaseng ruta. Ayan mga paps, panoorin nyo. Kaya pag pumunta kayo dito mga paps, wag nyo masyadong i-underestimate yung papunta dito mga paps, at maging extra careful na lang tayo para sa safety na rin natin mga paps, at syempre para hindi ma-damage kung ano man yung dala natin, kung motor man yan mga paps, 4 wheels man, mga minivans. So ayun, habang pinapanood nyo yun mga paps, nano ko na to, na setup ko na tong ground sheet natin, at share ko lang din mga paps yung gagamitin pala nating tent ngayon ay itong regalo sa atin ni Madam, nature hike. So yun, di pa natin to nabubuksan mga paps, so kung may kulang man dito na parts ay wala tayong magagawa, at ngayon lang din natin tinanggal din sa plastic. Tinanggal lang natin siya sa box, pero hindi pa naman natin siya totally binubuksan. Kaya siguro the same lang din no mga ibang mga 3-piece tent na may may mga pegs. Sana may mga tali na rin, guidelines. Mamaya i-share ko sa inyo kung ano yung design nito, at i-compare din natin siya dun sa ginagamit nating isang tent, which is yung Moby Garden. I-compare lang natin mga paps yung design, pero yung comfortability, durability, malamang hindi pa natin siya magagawa ngayon kasi first time natin gamitin ito. At yung Moby Garden na yun mga paps ay lahat ng camping adventures natin ay yung ginagamit natin, at wala tayo naging problema.
yung tali pala, yung panglock natin do sa tent natin kapag ano na natin, tinupin na natin, finold na natin mga paps, ay ganito. Compared do sa Moby Garden na tali lang mga paps, ay ito ay maganda. Meron na rin siyang strap mga paps or declip. Then kagaya lang din ng Moby Garden, meron din siyang apat na guy lines. At yung guy lines na to mga paps ay intended for tent lang. Hindi siya pwedeng gamitin sa may tarp kasi maninipis lang to mga paps. Ayan. At syempre may kasamang pegs. 13 pieces na pegs. At ito naman mga paps yung kanyang tent pole. Ayan, naka-plastic. Ito yung lagayan mga paps. At dilak na lang din. So meron tayong 2 pieces ng tent pole. Parang mas mahaba ng konting-konti itong pole nitong nature hike. Kaya yon, iset up na natin mga paps ang ating bagong nature hike tent. Share ko lang itong kulay ng tent natin ay yung mesh niya mga paps is white. Doon sa Moby Garden natin, alam ko black yun mga paps. At dark brown. Dito sa top mga paps, ano na siya, di-hook. So ang gagawin, doon sa mas matas na pole nyo, siya i-hook para mas secured. Kasi pag dito nyo siya nilagay mga paps, medyo hindi siya maglalak. So yun, dapat dito sa may mas matas na pole nyo siya i-hook mga paps. So yung obvious na difference niya mga paps when it terms sa design do sa ating Moby Garden, yung ano niya, mga pinto niya mga paps ay parehas silang circle. Ayun yung struggle ko mga paps dun sa isa nating tent. So titingnan ko pa mga paps kung alin dun yung side na may pabilog yung entrance mga paps. Kasi yung isa, yung sa Moby Garden mga paps, yung likod nun ay nandito sa side, yung pinaka zipper niya yung pinaka lock niya mga paps. Di ko lang sure kung naninibago lang ako dito sa may tent natin, pero feeling ko mas mataas tong ano niya, yung height niya compared dun sa Moby Garden natin. Kagaya ng sinabi ko kanina, parang mas mahaba yung pole niya, kaya mas yung pinaka ang tawag doon, pinaka curve niya sa top ay mas nagigain siya ng mas matas na height. Ngayon tingnan ngayon natin mga paps yung kanyang pinaka ground sheet mga paps, kung makapal ba or manipis. Ayan. Then syempre may bulsa sa ground mga paps. Feeling ko mas makapal ng konting-konti lang din itong ano natin, itong dito sa may nature hike. At ang difference lang dito sa may pinakagitna mga paps, yung dugtungan. Obvious yung dugtungan nito. Pero alam ko dun sa may Moby Garden natin ay meron din ganito pero nasa bandang side ng mga paps. At another difference mga paps, itong pinaka-lock mamaya dun sa pinaka outer tent mga paps. Ayan. Hindi ano din, declip. Ayan, declip lang. Tapos dito ilalagay yung peg. Nalagay na natin itong outer tent at ito na yung final look niyan mga paps.
Ayan. So ngayon tingnan natin yung difference niya mga paps dun sa Moby Garden. So ito, ang obvious na difference mga paps ay itong meron siyang allotted na tali. Mas mahaba. Ayan, mas mahaba siya mga paps. Yung Moby Garden natin mga paps, meron din siya at mas makapal. Pero mas short siya mga paps, unlike dito. Ayan, mas mahaba siya mga paps. Ayan. Tapos dito rin sa likod. So ito rin mga paps, pwede rin yan buksan. Ano ba yung magiging factor nun mga paps? Ba't natin siya binigyan ng emphasis na mas mahaba yung pinakatali mga paps dun sa pinakasabitan ng pegs? So ang mangyari dyan mga paps, dahil mas mahaba ito, mas nakaangat ito yung pinaka tent. Mas malawak mga paps yung magiging sakop niya at mas nakataas itong pinaka outer tent. Ngayon ang mangyari dyan mga paps, makakatulong yun sa airflow or do sa ventilation nung tent natin kapag nandun na tayo sa loob niya mga paps. At kung medyo mainit man at talakan dalang electric fan or portable fan mga paps, makakatulong itong gantong design ng nature hike. Yung iba nga mga paps, naglalagay pa nga sila ng extension para mas lumayo pa, para nga magkaroon ng magandang airflow. Ngayon ayun yung advantage niya mga paps. Yung pwede na maging disadvantage noon ay pwedeng mga paps, mas pro naman siya kapag umulan. Yung talsik naman yan mga paps, o kaya kung mahangin man, matindi naman yung pasok naman nung pinaka moist or yung patak ng ulan mga paps. Pero syempre ang pangontra naman ng nature hike, mas matas naman itong pinaka ground sheet niya mga paps. Ito just in case man na tumalsik man, kapag umulan mga paps, tumalsik yung tubig dyan, hindi abutan itong pinaka mesh. Syempre para hindi nga masira itong mesh natin, ang kukuha nun mga paps itong pinaka ground sheet nitong tent. So yun lang naman yung ko mga paps, yung tag dito hypothesis. Pero feeling ko naman may 50-50 na chance na tama ako mga paps. So yun, magsiset up lang ako mga paps. Titignan ko pa kung paano ako makakapag set up ng tarp natin. At update ko lang kayo dito sa lugar. Bukas na tayo magpalipad ng saranggola mga paps, bukas ng umaga. Ayan. So ito ang binabalik-balikan dito sa may Cap Sitio Tangal mga paps.
oras natin mga paps ay 9:06 na. At katatapos lang nating maligo. Maya maya magpe-prepare na ako ng dinner mga paps. Pero dito ko na muna tatapusin itong first day natin. Baka sobrang haba na nitong first day natin mula dun sa pagpunta natin dito mga paps. So yun mga paps, dito ko muna tatapusin itong video ng ating first day dito sa Camp Sitio Tangal. Good night na sa inyo at kita-kits na lang tayo bukas. Good morning sa inyo mga paps mula dito sa Camp Sitio Tangal. Ang oras natin ay 7:49 mga paps at napasarap yung tulog natin. Ang breakfast natin ngayon mga paps ay corn silog. Share ko lang dito mga paps, dito sa tent natin ay mas ano nga siya, mas malawak yung space niya compared dun sa ginagamit nating isa. So yan mga paps, once again good morning mula dito sa Camp Sitio Tangal. Punta muna ako ng toilet mga paps para mamaya tuloy-tuloy na tayo sa ating pagpe-prepare ng breakfast. Tara. Bali mga paps, merong tatlong tag dito. Pwesto yung nila, mga toilet nila mga paps. Meron doon sa may malapit doon sa pinaka entrance. Tapos meron isa dito mga paps. Diyan tayo naligo kagabi. Ayan. Diyan tayo naligo kagabi mga paps. Nasaan ba? Basta, ayan, meron dyan. Ito mga paps yung isang toilet nila. Ito yung una mong madadaanan mga paps kung dun ka sa back door dadaan, kasi yung main entrance nitong CST dun sa kabilang side. So kung dito ka manggagalingan sa likod mga paps, dito rin tayo nanggaling kahapon mga paps. So ito yung unang toilet. So maganda dito mga paps, meron na tayo lababo. Doon sa gitna mga paps, di ko sure kung may lavabo doon eh. Pero dito tayo maghuhugas mamaya ng ng mga gamit natin. Check lang natin kung may tubig. Oops, meron. Ayan. Female at male. So tingnan natin mga paps yung itsura ng toilet. Ayan. Tubig mga paps. Mayroon at malinis na mga paps. So yan mga paps, balik ako mamaya. Oras ay 9:58 na ng umaga at ngayon pa lang tayo breakfast mga paps at nagkikilos lang tayo dito ng kung ano-ano. Habang nagluluto ako ay gusto ko lang i-share sa inyo yung mga additional na gears natin sa pagka-camping, maliban dun sa nirigalo sa ating bagong tent. Napakaganda ng tent mga paps. Simulan ko mga paps dito sa bago nating camping chair. Ayan, nag-add tayo ng camping chair mga paps at pwede rin naman patungan to ng iba pang mga gamit natin mga paps. At yung next natin na purchase mga paps, itong bago nating mga cooking set. Ang brand is Nature Hike. Ayan, so tatlo yan. Ayan mga paps, itong pinaka nila, kaldero. Ayan,
kawali, tsaka takure. Yan. So, yan lang naman yung basic na needs natin mga paps para makapagluto tayo sa pagkakam. Next na gears na nabili natin mga paps, itong emergency light, or pwede na rin nating tawaging camping light. So, ang pinaka purpose nito mga paps ay para siyang spotlight, para anywhere ka na pumunta na alang mapagsabitan ng ilaw mga paps, pwede itong gamitin. So, ang brand nito ay Red Alert na nabili ko sa may surplus dyan sa may SM. Meron siyang 6 modes, pero yung gamit ko lang dun mga paps, yung lagi kong ginagamit ay yung yellow light lang. Tapos meron din siyang auxiliary lamp. So, yan, meron siya dito, meron din siya sa likod. Ito yung main, ito yung auxiliary mga paps. Dito sa auxiliary mga paps, meron siyang yellow na mas mahina, at yan, yung ang tawag dito, emergency or SOS. Next naman na gears natin mga paps, itong binili nating tripod. Ayan. So, naggamit na rin natin to mga paps. Bali, 3 tripod na rin yung nagamit natin. Itong isa, yung camera, yung tripod ng para sa cellphone mga paps, at itong ginagamit natin sa action camera, yung kasama sa package niya na selfie stick. Tas namili lang ako ng mga paps, yung parang pinaka stand. .452 na mga paps, at sobrang hapon na, at pasensya na kayo mga paps dahil di na ako nakapag-update kanina dahil ala naman din tayo masyadong ginawa mga paps. Pagkatapos nating mag breakfast, habang ginawa ko noon, yun, pagkatapos nating mag breakfast mga paps, wala din naman na tayo masyadong ginawa to. Nagano lang tayo mga paps, tumambay lang at tumunga lang dyan mga paps. At nung lunch na mga paps ay yun, nag lunch lang tayo, then mabilisan lang, then naligo tayo mga paps, at yun, natulog na tayo. At ngayon ay kagigising lang natin mga paps, 4:53 na. Try ko kayong ipasyal mga paps dito sa may sa mismong campsite. Kung mapapansin nyo mga paps, ayan, napakadaming nagka-camp ngayon. So dito yung pwesto ng mga paps, car camping, at pati dun sa may sa kabilang dulo mga paps. Tas dito sa bandang gitna, dito sa maraming mga puno mga paps, dun yung mga nagmo-moto camp o yung mga naghahamok mga paps. So yun, gagawin natin mga paps ay lalabas tayo ngayon. Try nating mamili doon sa mga tindahan dyan, kung may bibili tayong merienda, or kung wala naman mga paps, magkape na lang tayo. Si Sir Ian, yung kahapon na kasama natin. Gandang hapon sir. Anong ginagawa nyo doon sir? Pakatubig kami para sa damo. Para sa damo? Opo, kasi para hindi magpatay, green pa rin yung damo natin. Para maganda tingnan. Okay po. Sige, thank you po. Thank you Sir Ian. Ayan, si Sir Ian, ayan, pa-subscribe natin. Pa-subscribe sa channel niya mga paps. Ian, the Aquaman. Diyan mga paps, pabalik na tayo sa ating tent. Ayan. Hiningal ako dun Ayan.
Ito naman yung ating pwesto. Wala na tayong katabi dito mga paps. Kanina meron dito nakapwesto sa dito sa site na to. Maglakbay at magpahinga sa kalikasang maganda. Problema ay iwanan muna, iyong puso'y ikalma. Tuklasin ang mga tanawin na nilikha para sa atin. Good morning sa inyo mga paps mula dito sa Cab Sitio Tangal dito sa Palawig, Zambales. Ito yung third and last day natin dito mga paps sa CST. At ang oras natin ay 9:20 na mga paps. Magpe-prepare lang tayo ng breakfast natin. At katatapos ko lang din maghugas ng mga plato kanina mga paps. At kanina umaga mga paps nagising tayo sa isang regalo galing kay Sir Redentor. Thank you po Sir Redentor sa bigay nyo po puto tsaka kutsinta. Ano sila mga overlander, nagka-camp sila gamit yung kanilang napakagandang sasakyan mga paps. At hindi lang yung mga paps, binigyan pa tayo ng ganito. Ayan, tawid na naman mga tawid na naman mga paps. Sasamahan na lang natin mga paps ng kape, drip coffee, syempre sugar. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.
We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Maraming salamat mga paps sa pagsama nyo sa akin dito sa ating year-end moto camping. Hanggang sa susunod nating moto camping adventure mga paps. Kaya naman, let's ride and camp. Tara, camp tamu! The night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Update mga paps, nakadaan nga tayo at nasingil lang tayo ng 50 pesos mga paps dun sa isa. Dun sa pangalawang gate di na ako siningil nung nagbabantay. So bali 50 pesos lang yung binayad natin nung lumabas na tayo. We'll never have regret.